Magpupulong ang pulisya, militar at ang National Housing Authority mamaya para pag-usapan ang pagpapaalis sa mga miyembro ng kadamay na iligal na umukupa sa mga pabahay ng gobyerno. Oras na mabigyan ng go signal, bibigyan daw ng 2 oras ang kadamay para kusang umalis at kung hindi, mapipilitan daw ang mga otoridad na gumamit ng puwersa. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, gaya nga ng nabanggit mo ay mamayang 2:00 ng hapon ay magkakaroon ng pagpupulong ang National Housing Authority, PNP at AFP para pag-usapan itong problema ng pag-okupahan ng mga miyembro ng kadamay sa mga government resettlement area dito sa Pandi, Bulacan. At sa meeting na yan, mamayang hapon, Rafi, ay maaaring malaman kung kailan yung magiging petsa ng pagpapaalis sa mga kadamay makaraan ng matapos yung pagsisilbi ng eviction notice sa kanila noong nakaraang linggo. Sabi ni Chief Inspector Manuel De Vera Jr., Chief of Police ng Pandi, Bulacan, kapag nabigyan na sila ng go signal na paalisin ang mga kadamay, gagamit pa rin sila daw ng diplomasya. Bibigyan daw muna nila ng 2 oras ang kadamay para kusang loob na umalis. Pero kapag hindi pa rin sumunod, ay mapipilitan na raw silang gumamit ng puwersa. Kapag napaalis na ang mga miyembro ng kadamay, gusto sana ng NHA na bantayan ng Special Action Force itong mga resettlement area sa Pandi para hindi na maulit ang illegal na pag-take over dito. Bilang paghahanda sa pagpapaalis sa kanila, naglagay na ng dagdag barikada ang kadamay sa mga area nga na kanilang inukupahan. May mga nagmamatigas pa rin, hindi raw sila aalis sa mga unit na kanilang inaangkin. Sa Villa Luis, isang relocation area rin na aming naman pinuntahan, talagang ayaw magpapasok sa gate ng mga kadamay. Pati mga nagko-cover ng media ay ayaw nila papasukin sa loob. Tanging mga miyembro lang nila ang pinapayagang makapasok. Sabi ng source ng GMA News, isa rin sa mga tinatawag na critical areas ang Villa Luis. Dahil may mga impormasyon na may mga nagtatago dito ng Molotov o petrol bomb at pillbox bilang paghahanda sa gagawin niya ang pagpapaalis ng mga otoridad sa mga miyembro ng kadamay. At yan ang latest mula rito sa Pandi, Bulacan. Balik si Rocky. June, kung sakasakali mga ilang pamilya o ilang individuals yung pinag-uusapan nating kailangan o pwedeng ma-evict kapag ka naibigay na yung utos sa June? Ang sabi nitong miyembro ng o itong pamunuan ng kadamay, Rafi, ay ang kanilang estimate mga nasa 6,000 na mga individuals itong nandito at nag-occupy ng mga mahigit 4,000 housing units na sinasabi nga nilang nakatenga at walang umuukupa, Rafi. So June, yung 6,000 na yun yung potential na kailangang i-forcefully evict kapag hindi napakiusapan ng mga otoridad. June, pwede mo bang i-describe kung ano ba yung area na yan at paano kaya magagawa ito ng mga otoridad, June? Ang mangyayari dito, Rafi, ay hindi naman isang sigwada, isang buhos na gagawin yan ng mga otoridad. Kasi kung maaalala ninyo, pati yung pagsisilbi ng eviction notice ay kada isang araw, isang area yung binibigyan ng eviction notice. So may mga 7 araw yon bago nga magkaroon ng eviction. So ang ibig sabihin yan, dun sa mga area kung saan unang naisilbi yung eviction notice, sila yung potential na target ng unang wave nitong pagpapaalis sa kanila. So batch by batch yan na gagawin, Rafi, dito sa mga 6 yata ito ng mga relocation na area na inukupa ng kadamay. So makikita dyan, actually nakalatag na yung Philippine National Police doon sa kanilang planong pagpapaalis at talagang go signal na lang ang kanilang hinihintay bago ipatupad yan. At posible nga natin malaman ang petsa na yan makaraan ng kanilang meeting mamayang 2:00 ng hapon, Rafi. So June, I would assume nagkakaroon na ng intelligence gathering itong mga pulis dahil nabanggit mo nga sa yung report kanina na posibleng may ibang mga nagtatago ng Molotov bomb. Ano ba yung panganib na posibleng kaharapin ng mga pulis ayon na rin sa kanila, June? Kaya nga medyo maingat dito sa mga paglalatag ng plano itong mga otoridad, Rafi. Dahil meron nga impormasyon na dun sa sinasabi kong isang area na napintahan namin kanina, itong Villa Luis, ay sinasabing may mga nagtatago daw dyan ng mga petrol bomb, may mga pillbox. So kanilang ilalatag talaga na malinis na magiging walang sakitan. Pag umabot na sa puntong yung Villa Luis naman ang kanilang targetin. Actually, ayon nga rito kay Chief Inspector Manuel De Vera Jr., yung Chief of Police ng Pandi, Bulacan, Rafi, mayroong isang naka-civilian dyan na intelligence operative
At ang pagkakaalam ko, base doon sa kwento ni Chief Inspector De Vera, ay intelligence operatives mula sa Armed Forces of the Philippines. Parang na-burnout yata at muntik nang mahabol ng mga miyembro doon ng kadamay ng mapagduda na sila nung nakikita nilang meron silang mga dalawang muka na pumasok sa kanilang lugar na hindi naman nila kakilala. Rafi. So pati sa media, medyo naghihigpit na sila. June, so bagamat sinasabi nga ng mga nakausap mo, talagang hindi sila aalis, meron pa rin naman bang pag-asa mula sa kanilang mga leader na pwedeng madaan ito sa pakiusap dahil 6,000, medyo mabigat na eviction operation yan, June? Actually, yung sa 6,000, Rafi, base na rin doon sa mga pakikipag-usap natin sa mga members ng kadamay, hindi naman talaga lahat. Pwede natin sabihin yung 6,000 na yon ay balak makipaglaban kung sakaling isilbi na at balak magmatigas. Meron din namang talagang ayaw din talaga nila ng violence. Yun din ang pinapakiusap nila na sana huwag nang paabutin ito sa ganitong magkakaroon pa ng magkakagamitan pa ng puwersa. Pero syempre, ang iisipin mo rin sa mga ganitong sitwasyon, hindi mo na rin alam kung ano ba middle ground dito, kung saan pa magpapanagpo itong dalawang palig na ito dahil na-exhaust na yata lahat ng means sa mga dialogue, kung ano-ano pa mga paraan para nga marisolba ng maayos ito. Pero all indications point na mukhang hindi magiging ganon kamapayapa pag umabot na sa puntong kailangan ng paalisin talaga itong mga miyembro ng kadamay. Indication na rin yan, Rafi, na nakarang linggo, actually, nung pag-serve nitong eviction notice dun sa mga ibang areas dito sa Pandibulacan, yung mga taga-NHA and even yung mga taga-Philippine National Police ay hindi talaga pinayagan ng kadamay na makalusot doon sa kanilang barikada para ipaskill yung eviction notice sa mga kada unit. So ang ginawa na lang nila bilang alternative ay naglagay na lang ng malaking tarpaulin na naka-imprenta doon yung eviction notice, nilagay doon sa labas ng area kung saan target nga na paalisin yung mga miyembro ng kadamay, Rafi. Panghuli na lamang, June, kumusta naman yung mga matagal na nakatira dyan? Ano yung concern naman nila? Dahil kadikit lang nila itong mga nakatakdang i-evict, June. Oo nga, Rafi, nakausap rin natin yung mga legitimate na mga naninirahan dito. Decide ko na itong particular area kung nasaan kami, itong Pandi Residences 3. Paumanhin na doon sa mga taong nasa paligid natin. Pero ito'y base lang po naman sa pakikipag-usap natin doon sa mga lehitimong residente rito para sa kanila natatakot din sila dahil mga bagong muka nga itong mga napunta rito sa kanilang lugar. And in fact, nag-iisip nga yung iba na kung sabi nila yung mga member nila ng kadamay nakakapaglagay ng barikada para hindi makalusot doon sa kanilang area, sila din naman siguro might as well maglagay na rin daw ng barikada para ma-secure naman yung kanilang lugar. So isang dimension naman ito ng problema rito. So nagkakaroon ng maski pa paanong hindi ganun ka magandang pagtitinginan itong mga lehitimo naman at saka yung mga nagpuntahan dito ng mga miyembro ng kadamay, Rafi. Okay, maraming salamat, June Veneracion.